sa lahat. Hingi ko sana ako ng tulong kasi yung anak ng amo ko, pinakilam ang ginalawa ko. Tapos nagsumbong ako sa amo ko kagabi. Sabi niya, bakit daw hindi ko agad sinabi? Sa sobrang takot ko, natatakot ako magsalita. Dahil pagkatapos akong galawin ng anak niya, pinagbantaan ako na kapag nagsumbong daw ako, nadala niya ako sa desierto at nagpapatay ni babaw niya ako doon. Ngayon, kinausap ko ng amo ko kanina umaga. Sinabi ko sa kanila lahat-lahat. Ang sabi pa ng anak niya kagabi, ako daw ang kusang lumapit sa kanya. Natutulog siya, nandun daw siya sa loob ng mailas. Ako daw lumapit sa kanya. Paano ko gagawin yun? Nasa sala ako, nagtatrabaho, naglilinis. At hindi ako tanga para ipain ang sarili ko sa kapahamakan. Ngayon, kinwento ko lahat sa amo ko. Ang sabi niya, kung gusto mo umuwi, maghintay ka ng 2 buwan. Bibili kita ng ticket mo pero sarili mong pera. Dahil hindi mo pa natatapos ang kontrata, uwi ka na. Nagot ko siya, paano kung matatapos ang kontrata ko, nasa peligro na yung buhay ko. Paano kung magbuntis ako? Ang sabi niya, pagkatapos na 1 linggo, papacheck kita. Kung buntis ka, ipapatanggal ko at pauwiin kita. Kailangan ko bang maghintay pa ako ng 1 linggo bago makaalis dito? Yung anak niya, drug addict. Kaya takot na takot ako. Gusto ko na lang umuwi. Ayoko na. Natatakot na ako. Wala pa naman ako hawak na pera pambili ng ticket ko. Tulungan niyo ako. Please. Tulungan niyo ako. Sana tulungan ako. Makalis na dito. Natakot na ako. Hanggang ngayon, masakit pa yung ari ko nung pinakalaman niya ako. May pasa din ako sa binti. Tapos yung hita ko, sinuntok niya para hindi ako makagalaw. Pati braso ko masakit. Buong katawan ko dahil sinulyasan niya ako sa sala.